Alright, good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon, ano yung magiging epekto kaya ng pag-aresto na 'to ng ICC kay dating Pangulong Duterte sa darating na halalan. Sakali na totoo na makapag-issue nga sila at, mahuli siya, ano magiging epekto nito sa mga tao, sa taong bayan, sa mga botante, 'di ba? Well, we have to admit na kahit papaano meron pa ring significant numbers of supporters si dating Pangulong Duterte. Popular pa rin naman siya, malakas pa rin naman. And then ang kultura ng mga Pilipino na tayo dinadakila natin yung mga naaapi kahit na ito yung oppressor dati, 'di ba? Ganoon tayo mahilig tayo sa drama. We almost put everything in our lives into drama. So syempre, ibig sabihin, possibility nito kung magiging maganda yung kanilang narrative sa pagpapaawa para makakuha ng public sympathy. So possibility nito yung kulelat ng mga kandidato ng PDP laban, no, maliban kay Bongo at kay Bato na pumapasok sa ilang mga survey sa top 12, malaking possibility nito, ito yung mga mag-angatan, lalo na sa araw ng halalan, kung saan napakataas pa ng emotion ng mga Pilipino. Diba? Kaya nga, ang magiging galaw rito dapat ng mga neutral candidate, lalo na sa senatorial lineup o senatorial ay dapat dito ay manindigan na rin sila, lumabas na rin yung kanilang yung kanilang saloobin, kasi pagka ganun hindi na ito uso, hindi na rito po pwede yung yung sabi nga yung pa-eme-eme, 'di ba? Yung hindi mo malaman ano ba talaga yung kanyang paninindigan, yung ganon. So kailangan manindigan na. Are you against what happened? Or are you in favor? Pero you have to explain yourself. Diba? Maunawaan ka ng taong bayan why you're in favor. Now, dito naman sa side ng alyansa, yung administration lineup, ang kailangan nilang gawin dito ay ipaliwanag nilang maigi, no? Why these things is necessary. Why the arrest is necessary para maunawaan rin ng mga tao. Ganun dapat. Kasi pwedeng mag-cause ito ng hatred against the government, and also madadamay dito ang lineup. Ngayon, kung sakali namang merong warrant of arrest, ang dapat nilang gawin dito, siguro tingin ko, i-serve ito after election. 'Di ba? Patayin muna yung issue. Ganun ang dapat na gawin nila rito. Hindi yung uh, tira na ng tira, tapos wala naman nagko-confirma from the side of the government, 'di ba? Yung yan. So magiging malalagay rito sa bingit ng alanganin ang administration lineup sa oras na maisagawa yung pag-aresto kay Duterte. Lalo na kung magkakaroon ng overkill, nako, malaking problema 'yan. Kasi hindi natin mapipigilan na itong kanyang mga taga-suporta, talagang lalabas yung mga yan, di ba? Parang mangyayari niyan, magigising yung kanilang damdamin, pareho nang nangyari nung panahon ni Erap. Hindi sa pumakampi ako sa kanila ha, pero sa nakikita ko kasi sa ugali ng mga Pilipino, very tayo emotional tayo, no? Tapos lagi tayong parang movie-based ang ating mga nagiging desisyon, lalo na sa usapin ng politika. It happened before. 'Di ba? Remember nung namatay si uh, Cory Aquino, Pinoy became president. 'Di ba? Tapos nung namatay si Apo Lakay, pinigilan talaga ng mga kalaban nila na makabalik dito ang mga Marcoses. Bakit? Kasi nga yung necropolitics, 'di ba? Iiral yan din sa Pilipinas, yung ganon. So, again, para sa akin, meron talaga magiging hindi magandang epekto itong pag-aresto na to, itong warrant of arrest, kung isi-serve ito agad-agad. Palipasin ito, pinakamaganda, patayin ang issue, and then after election, doon na lamang yan i-serve para sabay-sabay na yan, paisahan na, aresto sa kanya, and then impeachment ni Sara Duterte. Ito yung pinaka-importante kasi dapat na una nang umuusad yung impeachment ni Sara. Para at least yung mga tao na nakaabang, ano ba talaga yung nangyari, 'di ba? Bakit itong Mary Grace Piatos na to, napakarami pa lang mga Piatos yan,
'Di ba? Meron pang Xiaomi 8, parang bakla yata yung sumulat nung ano na yun, nung acknowledgement receipt. Parang ang dating hindi Xiaomi kundi Xiaomi 8. Tapos naalala ko yung naunang na-divulge din ng pangalan. Ang pangalan naman is Milky si Kuya. 'Di ba? O tapos ngayon may mga ibang ano pa, ibang Piatos family. Ay nako. Alright, so yun lang. Abangan natin yung mga darating na mga mangyayari pa dito sa ano sa sinasabi nila merong warrant of arrest ang ICC na inilabas laban kay dating Pangulong Duterte. Thank you.